Hello guys, magandang gabi sa ating lahat. Dito tayo sa ating YouTube, no? Ulitin ko magandang gabi sa lahat nating mga followers, viewers. Kahit pa paano, kahit di ko nakakita sa inyo, alam ko rin nga kayo po ay nag-antay sa ating na-upload, no? O sa ating mga followers, shout out sa inyong lahat. Magandang gabi o nandyan pa kayo sa ligtas ba kayo sa kapahamakan o sa ating mga sakuna nga parating. Kasi alam natin mga kababayan ay may bagyo, no? Nga di pa natin maano kung kailan pa, no? Kasi parang tagal-tagal na yan. So okay lang kung wala, no? Andun lang ikot-ikot sa laot ng karagatan, no? Hindi magarating dito sa ano, kasi maminsala naman yan mga kababayan. So ulitin ko magandang gabi, shout out sa inyo, no? Ito pa si GD Bara. Shout out, magandang gabi, magandang araw sa inyo. GD Bara Banateros, shout out sa inyong mga grupo Banateros. Thank you po sa pag-support ninyo, no? GD Bara Banateros, mga kasama niya. Ang pag-usapan natin dito mga kababayan, ang tungkol sa yung mga bata nga nakadali, no, na nakakamatay, no, na tawagin nating kriminal kasi nakapatay nga, no, nagbarilan, no. Puro mga estudyante, 14 anyos, 15 ba yun? 14, no? So mga kababayan, dito na tayo, no, ay pasensya na po kayo kasi may tawag, no. Hindi natin ano. So tuloy tayo mga kababayan, kasi hindi naman na ibig sabihin na nag-aano tayo sa mga magulang na pagkukulang, pero sa kaalaman ko lang, no, sa kaalaman ko lang, kulang sa disiplina yung mga bata, no. Kulang sa disiplina, isa pa, kulang sa disiplina, kahit estudyante, di nila tinatanong kung bakit ganito oras na ating uwi, o magtanong man lang sa mga maestra o maestro kung ano ang litis sa aking anak dito, parang ganun ba, no? Wala bang mga anomaly ang mga nagaganap o pumapasok ba sa mga paaralan, ganun ba? Kasi ganun ang bilang isang magulang nga nagdisiplina sa anak. Pero kung kulang ka sa pagdisiplina sa anak, kulang ka rin pagdisiplina sa sarili mo bilang magulang, no? Kasi dito lang, marami kong nakikita dito. Naku po, 100% talaga. Kaya nga sabi ko, ibang malaking pagkakaiba sa una kong kapanahonan o sa ngayong mga bago. Bakit na masasabi ko ito mga kababayan? So, kaya ang mga kabataan ngayon, marami nang nakikita o hindi na matatakot nga sila ay gumagawa ng mga karumal-dumal, mga pangyayaring dumating sa buhay nila sa pamilya, no? At sa di inaasahan sa magulang nga may pangyayari na dumating sa buhay, no? Kasi isa rin doon nga may pagkukulang sa sobrang tiwala sa magulang.
o hindi nakikialam sa sitwasyon sa bilang mayroong anak, wala na, no? Di pinabayaan. Kasi kadalasan sa mga anak ngayon, swael. Sa pagkaswael, lumalaban pa sa magulang. Bakit lumalaban sa magulang? Kasi sa sobrang pagprotect sa magulang sa anak, kasi hindi na matatakot ang anak dahil sa sobrang na yung tinatawag natin na ang pagdisiplina nga wala din sa lugar, wala sa insaktong pag-discuss, kung hindi ay isa ring hindi maganda ang pamaraan. So, yan ang nagaganap ngayon sa mga kabataan, mga kababayan. Ay maraming mga kahit naman sa dito, alam ko dito ang mga kalakaran dito sa mga walang pakialam sa magulang, walang pakialam ang magulang sa anak. Parang tingin lang ay hindi magulang ang tingin, parang hindi anak. Basta nagkatagpo, okay lang. Yan na, palaboy-laboy, ganun. So, di kagaya sa amin noon na sobrang istrikto ang magulang ko. Simula sa lolo ko, lola ko, sobra silang istrikto, mga kababayan. Yun na nga sinasabi ko nga, insakto sa disiplina. May oras sila sa kunting mali mo ay isang halimbawa ko lang sa sinasabi ko. Ang magulang ko noon, nagsubaybay. Pupunta ng paralan nga, di magsabi nga sa akin, pupunta. Kumbaga surprise ba? Nagtatanong sa maestra, ma'am, si ganito ay pumapasok ba? Kasi araw-araw namang wala sa bahay. Siyempre kayo ay, ang anak ko nandito lagi. O siyempre, minsan mo pasok, minsan hindi. Siyempre may kasuwela nga, ay anak eh. Ngayon, yun di na alam sa anak nga ay nakakasala pala. No? So, doon mapupuna ang anak. Nga bilang ikaw isang magulang nga nakikialam kay siyempre anak o magulang ka rin, responsibilidad mo. Ito mga kababayan, hindi ito ibig sabihin nga at tayo ay nagkukonsente sa mga anak. Ang point ko dito, yung pag-aaruga sa mga anak nga hindi mo rin ingon nga masimasihin mo. Eh, siyempre may batas yan, di ba? Kung hindi, ang pagdisiplina ay nga maramdaman nila o na bilang ikaw isang magulang nga maganda ang papaliwanag mo sa anak. Hindi kay ang ipairal mo ang galit na wala sa insaktong paliwanag nga maramdaman sa anak. Eh siyempre lalayas yan, di ba? Lalayas yan. So ngayon mga kababayan, sa panahon ko, i-apply ko din dito sa panahon ko. Ang malili, mga 14 anyos ko, 14, 15 hanggang magkaedad na. Ako mga kababayan, bata pa ako, naghanap buhay, 14. Sama-sama na ako sa pagdadagat sa kapitbahay ko na nguhuli ng isda. Yung tawag sa amin ay pangbangsi. Aalis kami gabi, isang araw doon sa laot. Biruin mo mga kababayan,
init ulan ang inaano namin doon. Siyempre, hanap buhay yan. Pero masaya na kami mga kababayan kagaya sa akin noon. Ay edad ko 14. Pinakataas ng 1,000, 1,000 pesos nga makatanggap ako sa pinaghirapan ko kasi lingguhan ang blanse. Ngayon, siyempre nagagalit ng manggulang ko kung saan ako kasi di ko napapaalam. Ayun pala, nagagalit na. Tinatanong ako kung saan. So, para hindi ako mapapalo, nanghingi ako ng pasensya, sorry. Hindi ako napapaalam. So, ngayon ay medyo umaalma siya, nawawala yung galit niya, ay sabay bigay ko sa kanya ng pera. Ito ang kita ko sa pagsama ko sa hanap buhay at sa pagdadagat. So, medyo natutuwa siya, pero kung tutusin talaga, hindi pa karapat dapat nga ako maghanap buhay kasi bata pa. Underage, kung tawagin. Ay nag-aral ako ng grade 1. Yan na nga sinasabi ko. Papasok hindi. Dahil kung mayroon akong gustong bilihin, hindi ako makabili mga kababayan. Kasi wala akong pera. Kaya nga, naghanap buhay na ako. Natuto ako naghanap buhay, lumaki. Gusto kong bilihin, gusto kong makabili kong pantalon o damit, makabili ako. Kasi may pera ako eh. Kasi di ko naman suot kalain nga ganito ang sitwasyon. Siyempre, kahit paano mga kababayan, di ako nalulong sa mga barkada o sa mga sa katunayan mga kababayan, ang barkada ko may mga edad pa sa akin. May 50, 40, 30, pataas. Ang mga barkada ko may mga edad na. Tsaka di ko nila tinuruan ng mga ganun. Kasi pag tuwing gabi alis na kami, araw-araw na, tuwing gabi. Nandoon na kami sa laot. Mga bandang alas 2, aalis na kami. Yun ang ano ko doon. Kaya nga, ngayon, medyo tumataas ng diskusyon natin na kwento natin dito sa social media. Alam niyo mga kababayan, dito naman tayo sa parte sa ating namamahala sa ating bansa. Kasi nakikita naman natin kung ano ang dagan ng takbo sa pamahalaan. Kasi kung tawagin natin ay siya isang magulang nga dapat magdisiplina sa mga anak kung tawagin. Kasi magulang siya eh. Siya ang binibigyan natin binibigyan natin ng kapangyarihan nga bilang siya ay magiging presidente. So siya ang magbigay ng leksyon sa mga siya ang magbigay ng utos sa mga kapulisan, kung ano pa man. Ngayon mga kababayan, ang inaatupag, nangunguna pa. Nangunguna pa ang nandyan sa pamahalaan, nandyan sa gobyerno natin nga ating binoto. Siya pa ang nangunguna pagnakaw sa pera ng malita-malita, iskandal. Yun pala, ang project nga flood control ay isang front lang. Pero sa likod ay pira ang pinag-usapan. So, anong nangyayari ngayon sa ating bansa? So, nagkagulo. Diba?
dahil sa hindi maganda ang pamalakad. Ganun din ang bilang isang nga mayroong nangyayari doon sa doon sa Tacloban na nakakamatay na ang bata. Nagbarilan, akala nila ay plastic. Totoo yun eh. So, yun ang ating kasi kulang sila sa sa mga pag-utos sa kapulisan na doon kayo, kayo, may security doon ng paralan. Di may iwasan, may security talaga yun. Mapulis man o security, magkabady yan. Kasi nandyan ang mga sa bilang magbabantay sa mga estudyante. Yun ang doon. So, yun, mga kababayan. Lalo na nga kulang sa pagtiwala sa Panginoon o yung tinatawag na imbis tayo ay lalapit sa Panginoon, ang Panginoon ay palayo ng palayo. Bakit? Dahil nakilala lang natin siya. Kung may gusto tayong hihingiin o ano paman, di ba? Mga kababayan, real talk tayo dito minsan. Yun ang ang point ko. Kailangan mga kababayan, tayo po ay isang bilang magulang, magmasid sa mga anak o magtanong-tanong. Huwag nating sobrang pabayaan. Suprisahin ninyo ang anak ninyo nga nandoon sa paralan o magtanong kayo doon sa mga maestra o maestro na pumapasok ba itong ganito. Kapag magsabi ang maestra o maestro minsan papasok, minsan hindi, doon ka na mag-warning. Doon ka na magsalita nga maramdaman niya, kahit di mo pa siya papaluin, maramdaman niya kung ano ang kasalanan niya. So, ganun mga kababayan. Di ba? So, ganun din ang ating pamahalaan. Nga nandyan sa gobyerno, walang disiplina sa sarili. Sobra pang pangalipusta sa mga mamayang Pilipino. Sobra pang walang respeto sa ating soberanya. Walang respeto sa ating institusyon. Walang respeto. Kasi ang inaatupag niya pera, nakaw. Diba? Pag naipamasok na kalamidad, ang problema, nasaan na ba? Magtatanong ang mga mamayang Pilipino, nasaan na ba ang flood control? Kahit isa, walang natapos. Kasi ang hinaharap nila ay bilang malitan pang pera. Kaya tinatawag nga basura, malita, iskandal. Yan ang tawag, mga kababayan. So, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magagalit. No? Kaya sa kasabihan nila sa mga unang mga matatanda, kung ikaw magtanim ng palay, basta maganda ang pag-alaga mo, maganda ring aanihin mo. Di ba? Pero kung magtanim ka ng kasamaan, ang mabalik mo kasamaan din. Ganun ang sistema. Kagaya sa ating naramdaman ngayon, mga kababayan. No? So, sa itong nga gabi, ako po magpasalamat sa inyo nga mayroon tayong natutunan o mayroon tayong nakaalaman. Bilang tayo po ay isang content creator dito sa YouTube.
kahit baga di pa tayo monetize, hihingiin ko sa inyo, bawat isa sa inyo nga, mag-subscribe kayo dito sa ating channel o pinutin ninyo bell button. Wala namang bayad yan. Kung hindi makatanggap tayo dito ng notification bell galing kay YouTube, masaya na ako. O masaya na rin tayong lahat na kabilang na kayo po ay isang nakasubaybay sa aking channel. So, hanggang dito lang mga kababayan. Maraming salamat. God bless, mabuhay. Tuloy-tuloy lang tayo sa tawag nito ay pagsubaybay sa ating kapaligiran. So, thank you po. Magandang gabi.